Opo, good morning. Ayan. Yung aking mga natitirang tatlong 45 days ay kinatay ko na. Siyempre, iniintindi ko yung pangkain nila. Tatlo na lang sila. Siyempre, iniintindi ko rin yung kakainin ko. Kaya, ayan, napagdiskitahan. Siyempre, para wala na rin akong iintindihin. Ayan, lulutuin ko na lang. Diba? Di mabubusog pa ako at ang pamilya ko. Dami alam eh. Ayan po. Diyan, tinatanggalan ko po siya ng balahibo kasi ang hirap po niyang tanggalin sa ulo. Naku po, ang hirap-hirap niya kalibuhin. Para tuloy nagbibilang ako ng balahibo niya dyan. Sobrang hirap po. Napakatagal bago po ako natapos dyan sa pagbabalahibo dyan sa manok na yun. Kasi ang hirap-hirap talaga eh. Akala mo tuloy, binibilang ko na yung balahibo niya. Pero kahit ganyan, kahit anong hirap, sabi nga nila, mayroong sarap. Ayun, nakadali pa ay. Ayan po, patuloy lang sa pagtatanggal ng balahibo niya kasi kaya ko rin tinatanggalan ng balahibo ng maayos yung ulo niya eh. Ayan kasi ang gustong-gusto ko sa parte ng manok. Ang akin ay yung ulo. Ayan, tignan po ninyo. I-flex natin kung gaano siya kaganda. Ang timbang po niyan is 2 kilot kalahati. Ayan, di ba? Ang bilis. Pinatingin lang, agad-agad. Tapos na. Ayan po ang katawan niya. Yan po, mamaya may balahibo pa pong natira yan. Lilinisin ko pa po ng maayos yan. At dyan, andito na po yung dalawa pang manok na kinatay ko kasi 3 na lang po sila. Kaya dinali ko na. Makadalihin pa kasi ng iba eh. Yan lang. Katulad lang din po dun sa ginawa natin dun sa isa. Ay ganun din lang din po ang gagawin natin dyan. Same lang. Tsaka mas maganda po kasi kung magtatanggal po tayo ng balahibo ng baby man po yan o manok, mas magandang uunahin natin sa ulo pababa. Ayun. Sinahod ko po ulit yon sa mainit na tubig kasi mahirap at hindi pa siya pwede. Hindi pa gaanong natatanggal yung balahibo niya. Kaya inilublob ko po ulit siya sa mainit na tubig. Pero kung pagbabasihan po siya, mas mabilis tanggalan ng balahibo yung native na manok kaysa sa mga 45 days. Kasi yung 45 days po, pag nilublob po ng matagal o napatagal ng kahit konti lang, abay, yung balat niyan mapipigtas lahat. Parang yung balahibot, yung balat niya matatanggal na talaga. Hindi po katulad sa native na manok, kahit matagalan pa yan, ay ang bilis. Napakabilis niyang tanggalan ng balahibo. Abay, wag lang yung bata ha. Kasi yung bata ay mayroon pang matitirang mga maliliit na balahibo doon at pagkahirap-hirap din tanggalin mo. Ayun naman ang problema sa native na manok. Mas mahirap tanggalin yung balahibo nilang Ayan, yung balahibo po nilang maliliit. Ayan na po. Ayan, ang tansya ko dyan, ang kilo niya is nasa 2 kilo na halos. O saktong 2 kilo. Yan, kung makita po ninyo yung puwete niya, meron pa siyang medyo balahibo. I-finishing ko na lang po yun mamaya. Kasi talaga nahihirapan ako at madulas eh. Dito na po tayo sa pangatlo. Diyan, inilulublob ko na naman po dyan yung manok sa mainit na tubig. Para hindi tayo mahirapan sa pagtatanggal ng balahibo niya. Diba, tumagal pa ako. Ayan. 3 sila.
po ang last. Last na po yan. Kung nahirapan po ako dun sa dalawa, mas lalo to eh. Mas pinahirapan po ako niyan. Ayan. Ganyan po ang tamang pagtatanggal ng balahibo ng manok. Unahin po sa ulo, tapos pababa hanggang po sa paa. Tapos dun sa pakpak, hahagurin mo lang. Agad nang matatanggal yung maliit niyang balahibo dyan. Yun nga lang, yung banda sa malaki ay syempre bibigyan mo ng puwersa para mabuno. Hindi katulad sa yan. Ganyan po. Ay, pagpasensya na po ninyo tong voice over ko kasi medyo nahihiya pa po ako sa pag-voice over. Kaya ganyan. Hindi ko alam bakit ako nahihiya eh. Yun, tapos na po sa benta doon at dyan. Inuna ko po yung paa niya kasi habang mainit siya, mas magandang tanggalin na po yung balat sa paa. Kasi pag hindi po nauna yun, ay pag yun nalamig, dikit na po ulit yun. At mahihirapan ka na po sa pagtatanggal ng balat niya sa paa. Kaya inuna ko muna siya bago dun sa may katawan niya. Natanggal ko rin yung dumi niya dyan kasi nagkaroon siya ng dumi. Gawa ng para siyang nasugatan dun sa may kulungan. Nandiyan na po ako. Maya po, papatingin ko po sa inyo lahat. Sila pong tatlo. Kung gaano po sila kalalaki. Para makita po ninyo. Actually po ay 16 pieces po silang lahat. Yan na lang po ang natira. Yung iba, pinamigay ko po. Yung iba, niluto ko po. Pero mas madami pa rin po yung inulam ko kaysa sa pinamigay ko. Syempre. Kaya nga po ako nagsupok yan. Para anytime na hindi ako makakabili ng karne ng manok, di kukuha na lang sa kulungan, di ba? Pag intindi lang ng alaga yung iintindihin ko, hindi na ako mangongonsumi kung magkano per kilo nila, di ba? Pag meron kang alaga, meron kang ulam, sabi nga nila. Ang sarap pa rin sa pakiramdam na ang mga alaga mo ay napapakinabangan mo. At syempre, mas masarap sa pakiramdam na yung mga kamag-anak mo o sino man sa mga kakilala mo ay nabibigyan mo kahit papano. Kahit patikim-tikim lang, syempre. Yan. Ayan po ang katlo. Yan po siya, di ba? At
Ayan po ay babanlawan ko na po sila dyan. At tatanggalin ko na po yung mga natira pa nilang mga balahibo sa katawan. Kumbaga, finishing na po niyan yan bago ko po sila i-chop. At hindi ko na po pinakita dyan kasi kahirap mag-video napakahirap mag-content. Yan po, binabadlawan ko na po sila. Konting hagod-hagod ng konti. Para yung mga balahibo na natanggal na ay malaglag. At mamaya, ilulublob ko na lang sila sa tubig para makita yung iba pang mga balahibo at hindi na po ako mahirapan. Yan, isa, dalawa, tatlo. Ayan po ang tatlo kong manok. Yan, halos lumaki po silang lahat na ganyan. At ganyan din po sila katataba. Diba? Hindi ka pa po ba matutuwa yan? Good na sila. Bye-bye po.